Magkaibigan lang. Yan ang iginiit ni Sual Pangasinan Mayor Liseldo Calugay nang usisain sa Senado ang ugnayan nila ni Alice Guo. Sa kabila yan ng pag-amin ng staff ni Guo na nakipag-ugnayan sila sa staff ni Calugay kaugnay ng pagpapanotaryo sa counter affidavit ni Guo. Lumabas din sa pagdinig na may dating PNP chief umanong tumulong kay Guo na makatakas. Narito ang aking report. Meron bang tumulong na empleyado o opisyal ng gobyerno para makapuslit si dismissed Mayor Alice Guo palabas ng bansa? Sabi ng isang opisyal ng PAGCOR na dumalo sa pagdinig sa Senado, usap-usapan sa intelligence community na posibleng sangkot ang isang dating hepe ng PNP. I think it was mentioned the former chief PNP. Which one? I don't know, ma'am, but former chief PNP daw. Walang binanggit ang PAGCOR na pangalan ng dating PNP chief na tumatanggap pa umano ng buwanang payola mula kay Guo. It's just parang rumors lang within the intelligence community. I think they are validating it. Tinanong tuloy si Guo ni Senador Bato de la Rosa na naging hepe ng PNP. I'm concerned because I am a former chief PNP. Baka mamaya mayroong lalabas na script dyan na si Bato ay tumatanggap ng pera galing sa'yo. Wala pong ganun pong nangyayari. Sa impormasyong hawak ni Senador Riza Ontiveros, may mataas na opisyal umano ng Bureau of Immigration na tumanggap ng 200 million pesos para makatakas si Guo. Nakakuha po tayo ng intelligence information with regard to the amount, pero with regard to dun sa tumanggap po ng that amount na isang BI personnel or associated sa BI, wala pa ho, pero we're still validating. Sa unang pagkakataon, humarap sa pagdinig si Sual Pangasinan Mayor Liseldo Calugay. Itinanggi ni Calugay na nobyo siya ni Guo. Magkaibigan lang daw sila. Pero tanong ng mga senador, bakit sila magkasama sa kampanya ng isa't isa at tila nagsusuot ng mga couple shirt? Nagpadala rin si Calugay ng bulaklak kay Guo noong Valentine's Day. Yan po, nagdala po ako ng imbitasyon po doon po sa Kasalang Bayan. At siyempre po, Your Honor, Mayor din po yung pagbibigyan ko, kaya po binigyan ko rin po ng maayos po na bulaklak. Wala po akong pakialam kung meron man kayong romantic relationship. We are interested in the possibility of your criminal relationship. May mga negosyo rin daw na tila nakapangalan kina Calugay at Guo. AC Aqua Farm, D Aqua Farm, Lixel Fish Farm, Dongguo Fish Farm, Guco Aqua Farm. Lixel, Alice, LIC, and Liseldo. Donggo, Dong, and Go. Tinalo nyo pa si Dong yan, ha? Ito mga businesses ito, front lang to for possible money laundering purposes. Wala po kung ganyang negosyo po, Your Honor. Lumabas din sa pagdinig na tinulungan ng executive assistant ni Calugay na si Cheryl Medina ang mga staff ni Guo para makapagpanotaryo ng counter affidavit ng dating alkalde kahit nakaalis na ng bansa. Kinumpirma ito ng secretary ni Guo na si Catherine Salazar. Bakit sa kanya pa tumawag, Ms. Kat? Your Honor, yun po yung instruction po ni ma'am. Tinawagan niya po ako. Tawagan ko daw po si Ma'am Che kung may kilala daw po na lawyer na magnonotaryo po. Ang sabi po niya, i-attach ko daw po sa last page nung affidavit po niya. Sabi ni Guo, pinirmahan niya ang signature page ng affidavit noong pang unang linggo ng Hulyo. Nadiin tuloy ang notaryong si Attorney Elmer Galicia. Nagsinungaling si Attorney Galicia, no? Dahil hindi ito pinirmahan sa harap ni Attorney Galicia. Definitely, nagsinungaling siya at dapat siyang kasuhan rin ng DOJ. Biktima po ako. I am invoking my right against self-incrimination po. Ika-4 na kaso ng Mpox sa Quezon City, nakapasok pa sa trabaho kahit may sintomas na ayon sa QC Health Department. 14 na close contacts niya, tukoy na. Special Tracker Team, pinakilos na ng PNP para mahanap si dating presidential spokesperson Harry Roque na may arrest order mula sa Kamara. Magpakalalaki ka, umarap ka dito sa amin, hindi yung nakatalikod ka palagi sa quad. Sa kanyang social media post, sinabi ni Roque na hindi siya magpapaaresto sa komite.
Aantayin ko po ang desisyon ng Korte Suprema. Kapag sinabi ng Korte Suprema, ilabas ang dokumento, ilalabas ko po yan. Pero sa ngayon po, antayin muna natin ang desisyon ng hukuman. Kinumpirma ng AFP na may Army Signal Battalion na reservist status ang Kingdom of Jesus Christ. Inaalam pa kung ito ang sinasabing private armed group ni Kibuloy na Angels of Death. Pinabulaanan niya ng abogado ni Kibuloy at sinabing prayer warriors at hindi private army ang mayroon ng pastor. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasa 9,000 individual ang apektado ng malawakang pagbaha sa Palawan. Nagiba naman ang isang pader sa Albay. May report si Joseph Morong. Bumigay ang pader na yan sa lakas ng paggagasa ng baha sa Pulanggi, Albay. Lumubog naman sa baha ang palayang yan sa Abongan, Palawan. Ang animoy ilog na tinawid ng lalaking yan sa Roas, Palawan, palayan rin pala. Marami dito sa mga palayan dito, ang sabi sa atin ay yung mga palay sana ay aanihin na. Sa taas ng baha sa ilang lugar, halos bubong na lamang ang kita sa ilang bahay. Nagbabangka na ang ilang residente. Sa El Nido, malalakas na alon ang sinuong ng mga rescuer para sagipin ang ilang taga-barangay Bebelada. Nasa 9,000 individual ang apektado ng baha mula sa 11 munisipyo ayon sa Palawan Risk Reduction and Management Council. Sa Corimao, Ilocos Norte, sinagipang isang mangingisdang nakatulog sa laot sa gitna ng masamang panahon kahapon. Hindi naman makapalaot ang mga mangingisda sa Dagupan City, Pangasinan dahil pinatutupad ang no sailing at no fishing policy. Sumabay ang high tide sa pag-ulan kaya bumaha sa mga kalsada. Pinasok na rin ang ilang bahay. Nagpakawala na ng tubig ang Magat Dam. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. 2 bagyo na ang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Sa 11 p.m. bulletin ng Pag-asa, wala nang nakataas na tropical cyclone wind signal dahil sa bagyong Hiner. Huli ang namataan, 355 kilometers west ng Bacnotan, La Union. May lakas ng hangin na 55 kilometers per hour at bugsong aabot sa 70 kilometers per hour. Posibleng ngayong gabi o bukas ng madaling araw ay lalabas na ng PAR ang bagyong Hiner. 6:30 p.m. naman nang makapasok na rin sa PAR ang bagyong Helen. Namataan niyan 1,290 kilometers east of extreme northern Luzon. Patuloy na hahatakin at palalakasin ng 2 bagyo ang habagat. Magdoble ingat sa banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. After 3 years, excited na nagbalik bansa ang Pinay leader ng Cat's Eye na si Sofia Laforteza. It's such an honor to be standing here in my hometown. This really is a dream come true. Home-cooked Pinoy dishes ang handa ng kanyang pamilya para sa grupo. Nasa bansa ang Cat's Eye para sa fan showcase bukas. Mabuhay, Philippines! Nabuo ang Cat's Eye mula sa survival reality show na the-debut Dream Academy. Kasama sa mga viral single nila, ang Touch. Na ginawa ni Sofia ng Taglish version. Ba't kaya ka out of touch, 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 touch? Iniisip ka too much, 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 much. Tapos na as. Ba't kaya ka out of touch? Sa'yo na sana ang my love, pero ikaw ay out of touch, 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 touch. Hindi, sila po yung nagpo-push sa akin. Dancer and content creator na Yana Guerrero, ibinahagi ang naging interaction nila ni BTS Jungkook sa TikTok. Sa mga comments and then liking videos. He would like some of my videos and also comment. Aubrey Carampel, nagbabalita para sa GMA Integrated News. May sumabog sa bag ng lalaking yan habang namimili sa supermarket sa Lebanon. Sabi ng isang opisyal ng grupong Hezbollah, may nagpasabog ng mga pager sa gitna ng pakikipaglaban sa Israel. Mahigit 1,000 ang nasugatan, kabilang na ang mga Hezbollah fighter. Tumanggi magsalita ang Israel. Hinagat na ang hinimas niyang aso ang isang content creator. Nagpaalala naman ng eksperto na hindi dapat basta-basta hinahawakan ang mga aso. May report si Katrina Son.
Video ito ng content creator na si Sandra Lian o mas kilala sa tawag na Lauren. Hi! Nang makagat sa mukha ng isang canine ng isang hotel. While nung nandun ako, nagre-retouch ako. Pagtingin ko, lumalapit na sa akin yung guard at saka yung dog. Dahil mahilig siya sa aso, hindi siya nag-atubili na lapitan ng canine. Gagawin din daw sana niyang content, kaya inihanda niya ang cellphone camera. Hindi na ako pakilala sa aso. So pagkalingon ko, nagulat na rin ata din siya. Kasi syempre, siguro sa reaction niya is parang, sino ba to? Parang ganyan. Tapos tsaka niya ako sinakmal sa mukha. Bukod sa mukha, nakagat din siya sa kamay. Aminado si Lauren na mali ang ginawa niya at posibleng nagulat o na-threaten sa kanya ang aso. Dinala siya sa ospital ng staff ng hotel para mabakunahan. Naging lesson ko is yung wag basta-bastang hawak ng kahit anong pet. Ayon sa veterinaryo at expert canine trainer na si Dr. Abel Manalo, may mga aso raw na talagang trained to detect, guard, and protect, tulad ng hinawakan ni Lauren. Yung aso po kasi hindi naman ordinary dog yun eh. Belgian Malinois po yun na canine. Yung mga canine units, hindi po talaga dapat pinipet yan kasi hindi sila therapy dog, hindi naman sila pet dog. Nandun sila para mag-work. May ibang canine nga raw na may collar kung saan nakasulat, "Do not pet." Maaring na-trigger din daw ang aso kaya nangagat. Baka yung taas ng frequency ng boses ng babae nung lumapit na siya or masyadong dumikit yung babae. May mga senyales rin daw na posibleng maging agresibo ang aso, ano man ang breed nito, tulad ng kapag naninigas ang katawan nito o hindi komportable, kung ang tenga ay nakadapa, hindi mapakali at nakatupi ang buntot. Lagi ring tandaan na hindi dapat basta-basta hinahawakan ang mga aso. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 99 days na lang, Pasko na. Ihanda na mga pang-aginaldo dahil may nagsimula ng mga ruling. Pero para mas masigla ang Christmas spirit, may dagdag paandar dapat tulad ng mga carolers na ito mula sa Cebu. Panoorin sa report ni Mariz Umali. Bandang datingan at banda rito, banda roon man, inyong tahanan o kahit tindahan, tiyak bubuksan. Christmas na nga! Sa kalsada ng Cebu City, may binansagang Esmagol Boys na nauna ng mga ruling. Drums at xylophone ang bitbit ni na James, Christian at John Lloyd. Ito ang kanilang naging paraan para mas lively raw ang tugtugan. Siyempre, level up din ang kanilang natatanggap. Sa gatos, mga abot o mga kalibo apin. Ang kanilang kita, iipunin daw nila para sa kanilang grupo. Kaya para mo i-build up ang instrumento ba? Magpondo, may fans, may niya. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation. Para sa mas malaking misyon, ako si Maki Pulido. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, sa ngalan ni Atom Araulio, ako si Sandra Aguinaldo. Mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Pilipinas. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.